Purihin po ang Diyos. At pakibati po yung katabi. Salamat kapatid, nandito ka. Diba? So, ako po ay naatasan mag-speak for session. At alam niyo po ba, ano meron pa sa February? Bukod sa, ano? So may birthday ma February, sino? Bukas. Sino pa? Siya? Bukas, okay. Happy birthday, sis. Diba? Gwapo talaga at saka maganda mga February. Ano talaga? February 19 ako eh. Talaga na yun. And alam ko po yung talagang nagpapasalamat sa Panginoon dahil tunay dakila ang Diyos sa bawat isa sa atin. Alam niyo po ba na kami po ay nagbakasyon ng 2 weeks sa Manila. At yun ang refresh namin bilang mag-anak. At hayaan niyo po ngayong hapon na to, ma-enjoy natin yung presensya ng Panginoon. Amen po ba? Masarap ng ating worship. Iba talaga pag Pinoy yung kinakanta eh. Alam mo yung ano talaga eh. Ramdam mo yung kanta. And ngayong hapon na to, pag-uusapan po natin, at alam ko may pinasa ako thesis na ano. Sa group natin. And sabi ko nga, may tanong ako, what does the Bible say about romantic love? Di ba? Alam niyo po ba, bigyan ko ng trivia. Nang first love story ay nangyari sa garden, at yung love story na intimate, nung huling love story ay nangyari rin sa garden. Ano ibig sabihin? Unang garden po is Eden, na nando si Adam and Eve. Pero yung example po ng greatest love ay nasa garden din, sa garden ng Gethsemane. When Jesus died, ang Panginoon po ay, ito na yung time na yun, na ang buhay niya ay ihahain niya para sa sangkatauhan. The greatest love story, the greatest love. Diba? And sabi dito, what does the Bible say about romantic love? Ano po ba naisip niyo pag romantic love? Diba? Bukod sa nakita niyo mga palabas, at tutusin po, kaliwat kanan po, alam ko maraming apektado dito, maraming breakup session po ngayon, breakup. Sa atin ditong breakout session, sa kanyang mga naramang pabalita, breakup session, diba? Apektado po tayo doon. And alam niyo po ba, what if that self-focused approach is a trap? It's not truly the romantic love we want. I mean, ikaw lang, wala nang iba, di ba? Ibibigay ko sa iyo lahat. Yung mga ganun. Meron pa nga hugot eh. Kikiligin, pero hindi iibigin. Diba? Tapos sabi na dati, meron isang naghugot, nung bata pa ako, ang pinakamerang buksan jelly ace. Ngayon, naramdaman na. Di ba? Nung bata ka pa, jellies lang pinakamahirap buksan. Ngayon yung feelings na. May mga ganun. What if the Bible definition of real love is deeper, more passionate, and more human? Di ba? Tao lang ako nagmamahal. May mga ganung hugot. Pero yung hapon na to, ano ba ibig sabihin ng pagmamahal? Kasi lahat po tayo, we're blinded what definition of love is. Di ba? Sino pa din may mga asawa na? Taas ang kamay. Yan. Yan yung mga subok na nagmamahal. Kasi kung wala kayo, wala gawa, yan na yun. Diba? Kasi yung maraming mga single pa dito, no? So, mga single. Diba? Ano po kapasok sa isip mo kapag inisip mo tungkol sa romantikong pag-ibig? Ito ba yung bouquet of roses? Diba? O physical na attraction? Sumasayaw sa liwanag ng buwan or tayo candlelight dinner. Diba? Yun yung mga sinasabi mo romantic. Diba? Gusto ko pag kinasal ako, gusto ko pag nag-propose sa akin dito, ganito, ganyan. Diba? Nung dati, ganun ang panalangin mo. Eh ngayon, medyo wala ka na sa kalendaryo. Kahit ano na lang, basta humihinga. In the Lord, basta ano lang. Dumaan ka, okay. Samantalang dati tayong pangarap. Pero yung lumalabas na sa ano, sige Lord, kahit ano sinapo. Or kaya, inantay mo na lang talaga rapture. Diba? May ano, di ba? Maybe romantic love means being so strongly drawn to one another person that cannot imagine a life without you. Di ba? May ganun. Pag diyan ka lang sa tabi ko, huwag kang mawawala. Di ba?
O baka naman ang romantikong pag-ibig ay tungkol sa paghahanap sa iyong soulmate. Katulad ni Jerry Maguire, sabi ni Jerry Maguire, sabi niya, ang taong soulmate o the one, nakukumpleto sa'yo. Pero ano ba talagang essence na tunay na pag-ibig? O bahagi lang ito ng isang definition ng isang tao sa pag-ibig? Di ba? Does truly loving another person mean we experience a sense of excitement? Di ba? Similar to discovering a treasure, a sense that I found something deeply for me. Kaya pag in love ka, ay gusto ko to. Pero pag asawa mo na yan, nalaman mo ganyan siya, ba't ko pinakasalan to? Pero may gano'n, no? Iba-iba naman tunay na pagmamahal sa isang bagay o higit pa. Kaya pag-uusapan po natin, ano bang pag-uusapan natin hapon na to? Ang panalangin ko po, may matutunan po tayo sa istorya ng ating babasahin. Kung may Bible po kayo, can you open your Bible or kaya yung binigay kong slide sa Genesis 29. This afternoon, we're going to look up the love story of Rachel and Jacob. Alam niyo po ba yun? Ang istorya nito ay isang napakamanghang pag-iibigan. And it's also one of the most admirable romances in the Bible. Alam niyo po ba yun? The depth and determination of Jacob's love for Rachel is unconditional. Anong type po ito? Katulad po dito, type ng love ni Kristo sa atin, unconditional. And should be an inspiration for us in a relationship, unconditional. Kaya ang title ko nga ngayon, nung aking title is, Mahal Ko o Mahal Ako? Ayun na. Di ba? Mahal ko o mahal ako? Ano mas matimbang? Yung mahal ko o yung mahal ako? Minano nagsabi sa akin, one time, one of my mentor, pastor, sabi sa akin, pag ikay umiibig, lumalakas ka, sumasaya ka. Pero pag ikaw iniibig, tumatapang ka. Tama? Nabubus ka. Yun po yun. Kaya, ano ba talaga mas matimbang? Yung nagmamahal o yung minamahal ka? Pag-uusapan po natin ng ganong kalalim. Kasi po sa perspective ng isang Kristiyano, ang dami nating masyado naging hype. Diba? Naging hype. Ano po talaga? Pag-uusapan natin sa istorya na meron tayo ngayon. Sa Genesis 29, 9 and 10, ito yung first scenario na nakita ni Jacob si Rachel. Diba? Sabi sa 9, Jacob was still talking with them when Rachel arrived with her father's flock. For she was a shepherd. Alam mo, natagpuan ni Jacob, si Rachel, siya shepherd. Nag-aabantay siya ng ano. And because Rachel was his cousin, the daughter of Laban, his mother's brother, and because the sheep and goats belonged to his uncle Laban, Jacob went over to the well and moved the stone from its mouth and watered his uncle's flock. So nakita niya si Rachel, abay, nagpakitang gilas. Siguro, di ba? Alam naman tayo, pakitang gilas. And sabi nito, then Jacob kissed Rachel and he wept aloud. He explained to Rachel that he was her cousin on her father's side and the son of Aunt Rebecca. So Rachel quickly ran and told her father Laban. Abay, umiyak. Kasi po, di ba nagkaroon ng problema si Esau at saka si Jacob? So si Jacob palayo kasi merong pagtatangka sa buhay niya. Then, ito yung sunod na senaryo. As soon as Laban heard the nephew Jacob and arrived, he ran out to meet him. He embraced and kissed him and brought him home. When Jacob had told him his story, sabi sa 14, Laban exclaimed, "You are really my own flesh and blood." After Jacob had stayed in Laban for about a month, ano next na senaryo? Laban said to him, you shouldn't work for me without pay just because we are relatives. Tell me how much your wages should be. Minsan, ito yung si Jacob, tinanong, dahil ka mag-anak kita, dapat di ka nagtatrabaho, pero dahil gusto kong mabigyan yung ginagawa mo sa akin, sige, magkano suswelduhin mo? And now Laban had two daughters. The older daughter was named Leah and the younger one is Rachel. So anong naging senaryo? In 17, there was no sparkle in Leah's eyes, but Rachel had beautiful figure and lovely face. Since Jacob was in love with Rachel, he told her father, I'll work for you for 7 years if you'll give me Rachel, your younger daughter, as my wife.
Pero meron pong problema dito. Kasi hindi pwede ibigay yung younger, dapat yung ano muna, yung panganay. So, umokay si Laban, but na-agree. But Laban replied, I'd rather give her to you than to anyone else. Stay and work with me. So Jacob worked 7 years to pay for Rachel, but his love for her was strongly but seemed to him but a few days. Isipin mo yun, pag nagmamahal ka, parang yung 7 years, araw lang sa'yo. Yung alam mo yung lumilipas ang panahon, pero dahil inspired ka, bali bali okay lang sa'yo tumagal. Ano ibig ko sabihin pa dito? Ang first point po natin, ito yung scenario that the change that love produces. Ngayon, si Jacob, nagkakaroon na siya ng sense of responsibilities because umiibig siya sa babae. At doon nangyari na yon. Kaya ang una natin matutunan dito, yung pagbabago, bunga ng pag-ibig, it produces. Ano po bang meron? Kasi po, natatandaan niyo po, si Jacob po ay, he was a deceitful person. Why? Because inagaw niya yung birthright ni Esau. So, sa Genesis 25, marirecall po natin. Selfish talaga ni Jacob. That yung inheritance na pinagpalit lang naman ni Esau do sa a bowl of soup. 'Di ba? In Genesis 27, Jacob with the help of his mother pretends to be Esau. And naisa na naman po ang kanyang ama out of Esau's blessing, naisahan. So Jacob dito is meron siyang deceitful Pero nangyari sa kanya ngayon. Why? Na-deceive siya ng kanyang boss ngayon, si Laban. Na ang binigay sa kanya, instead sa Rachel, ang binigay sa kanya si Leah. Ngayon, nangyari sa kanya yung ginawa niya in the past. And however Jacob's selfishness and deceit are about to come face to face, something which is far more powerful. And kaya, ito po yung scenario na to, na bigla na lang sabi dito, sabi sa 21, finally the time came for him to marry her, now give me my wife, so I can sleep with her. Tapos ang ginawa, so Laban invited everyone in the neighborhood and prepared a wedding feast. But that night, when it was dark, Laban took Leah to Jacob and slept with her. Diba? Naging, mali. Iba ang nakatabi niya ng gabi na yon. Iba ang binigay. Laban had given Leah's servant Silpah to be her maid. So, this was completely out of character for Jacob. Why? He usually thought only of himself. Ngayon, nangyari sa kanya na ginawa niya that time. And ang senaryo pa nito, si Jacob, nung ginawa niya kay Esau yun, at si Laban ginawa sa kanya, nagka-flashback sa kanya yung mga, bakit niya, alam niyo po ba? Bakit? Siguro nang nag-iisa siya, naisahan ako. Pero hindi okay lang, dahil mahal ko tong babae na to. Ano bang next verse na sinabi niya? But when Jacob woke up in the morning, it was Leah. What have you done to me? Sabi sa 25, Jacob raged at Laban. I worked 7 years for Rachel. Why you have tricked me? Diba? Why? Nagalit siguro. Nagalit talaga siya. Eh sabi sa 26, it's not our custom here to marry of a younger daughter ahead of our firstborn. Meron custom pong Israel. But wait until the bridal week is over. Then we'll give you Rachel to provided you promise to work another 7 years to me. Pumayag ba si Jacob? Pumayag po siya. And now, Jacob is changing. Ang ginawa ni Jacob, there is something that is taking place in his life. For now, rather being a selfish, deceitful brat, Jacob is becoming a man. Rather than being lazy, Jacob begins to work and help provide for himself. What was transpired Jacob's life that was brought such a transformation? Ano bang nag-transpired sa kanya? Ano ibig sabihin yun? That Jacob loves
Rachel. He is deeply in love with Rachel. Diba? Kaya sabi ko nga pag nagmamahal ka ng totoo, diba? Kahit ano pang bagyo, ang dagat aking lalawin, ang butok aking niya, kahit hindi ko kayang mahalin. Tingnan mo sa likod ng puno ng saging, doon ang aking darling, kasi doon ang aming waiting. Nagiging nagiging poet ka. O may ganung naging makata ka. Diba? May naging makata ka. At may mga bagay ng tao, pag in love, alam mo yung, parang sa cloud9 ka. Pag konti lang, kulang sukli sa'yo, okay lang po. Pag in love ka, wala na. Naglalakad ka, saan di mo alam. Hindi doon naramdaman ni Jacob. Ngayon, nagmamature na siya. In fact, in Genesis 28, God promised him that He would always be with him. Yun ang pangako sa kanyang Panginoon. God is faithful to His promises. God loves us unconditionally. That this time around, Jacob is learning to love Rachel unconditional. Di ba? Unconditional. Natututo na siya. Alam mo, kailan po natin matuto mga kaibigan, mga minamahal? We need to learn to love without condition. Amen po ba? When we learn to love without conditions, then change will be the result. Minsan hindi lang naman ang taong binigyan natin ng pagmamahal yung nagbabago. Minsan mo tayo nababago dahil sa pagmamahal. Diba? We need love. We need to love our family without condition. Unang-una. We need to love others without condition. We need to love our enemies without condition. Even our enemies without condition. Why? Because God loves us unconditionally. Yun po matututunan natin na to. That love produces. Ano ba nag-produce anong unang senaryo ni the change that love produces is to have the unconditional love for other people, lalo na sa taong minamahal mo. Pangalawa, the cost that love pays. Ano ba na yan? At the end of the month, Laban approaches Jacob and says, I need to pay for your work. You don't need to be working for me for nothing. Sabi ni Laban sa kanya. But in 18, binalikan ni Jacob, and Jacob loved Rachel and said, I will serve 7 years for Rachel. Nag-work siya doon. Why we do get jobs and labor? Ba't tayo nagtatrabaho sa Taiwan? Kasi unang-una, mahal natin ang pamilya natin. Di ba nandito ka? Yung galit na galit ka na sa loopan mo, ayoko na magtrabaho, nagsasawa na ako. Tapos pag di pala ako mayaman. Trabaho muna tayo ulit. Mag-resign na ako. 8 years ka, nandiyan ka pa rin. Because, naiintindihan mo, hindi ka nagtatrabaho para sa'yo kasi may pinaghuhugutan ka. May mga taong humuhugot din sa'yo ng lakas na provide para sa kanila. Pangalawa lang po, why do we serve God? Because our labor of love. Malamang na dapat nagpapahinga ka, malamang dapat nasa iba. Pero ba't pinili mo dito? Because naiintindihan natin na ang buhay natin ay binibigay natin sa Panginoon. Maging kalakasan tayo ng kapwa nating manggagawa. Diba? And alam niyo po ba, ang lakad ng isang tunay na manampalataya ng Panginoon, naiintindihan niya na hindi siya nabubuhay para lang sa sarili lamang. Diba? And remember, the love of God for us ay yung price ng binayaran ng Panginoon. The greatest motive for work and service is love. Mahal mo trabaho mo. Kaya nagtatrabaho hanggang ngayon. At yun ang dahilan kung bakit nagpapakasipag tayo. At bakit naging masipag si Jacob dahil yun yung inuhugot niya. So sa taong minamahal. Kaya sabi ko nga kanina, pag minamahal ka o ikaw nagmamahal, lumalakas ka, sumasaya. Pero pag ikaw minamahal, mas tumatapang ka. Pangatlo, the commitment that love provides. So Jacob served 7 years. Ang ginawa niya dito. But they seemed like a few days to him because of his love for her. Sabi nga, would Jacob be faithful to the term set? Yes. Did he love Rachel enough to fulfill his promises? Yes. Can we love without commitment? No. Diba? Sabi nga nila, you can give without love, but you cannot love without giving. Tama ba? Diba? Totoo po yun. So, may commitment. Kailangan may commitment.
Because yung tunay na pagmamahal na pinakita sa atin ng Panginoon, commitment yun para sa atin. May commitment tayo sa Panginoon, may commitment tayo sa amin, lalo ako may asawa, commitment ko sa aking asawa at sa aking anak. Di ba? Kaya the commitment that love provides, yan yung sinasabi ng Panginoon. Yung binibigay natin sa Diyos. At pag-uusapan tumaya, meron tayong group session. At pag-uusapan natin, sa ka ba, saan ba ang part ng buhay mo na kailangan ayusin ng Panginoon? Diba, makikita po natin doon. And last, the challenge over which love prevails. Love will have its challenges. Tatawa. Pag nagmamahal kami challenges po, hindi pwedeng wala. Hindi pwedeng wala. Mas tumitibay, mas lumalalim, mas lumalawak, mas tumatapang. Amen po ba? Si Jacob ay manilinlang at sa huli nalinlang din siya. We reap what we sow. Having served the 7 years, Jacob asked Laban for Rachel. Laban throws a feast, but after darkness, it is Leah. Di ba? The challenges over which love prevails. Di ba? Hindi nagpahinto kay Jacob yung nalinlang siya. Bagkus, mas lalo siyang termina na tapusin at i-win yung heart ng kanyang gusto. Kaya may sabi sa Corinthians, love is patient, love is kind. And verse 28, sabi dito, Jacob did so faithful and gave him Rachel, his daughter, to wife also. And love prevails. Ang tanong ngayong hapon na to, katulad ba ni Jacob sa pagmamahal niya doon sa babae? Ano example nito? Tayo ba, do we have such love for our family? For the Lord? Diba? Or does our love weaken us when challenges or conflicts confront us? Diba? Pag yung minamahal mo, nakita mo yung weakness, mamahalin mo pa ba yan? Ay, dapat malalo mo siya mahalin. Kasi, yan yung bagay na wala siya, na meron ka. And do we such love for our families? Will we persevere through the challenges? Or, hindi natin tutuloy? Pero ito lang gusto kong mailaman po ngayon na hapon na to. True love not only persevere, but true love waits. It waits for the Lord. Kaya, sabi ng Panginoon, sabi ni John, 1 John 3:16, the Apostle John says, this is how we know that what love is. Jesus Christ laid down His life for us. Handa ka bang mamatay para sa iba? Pero ang Diyos namatay para sa atin. Nang binigay ang buhay niya. The heart of true love is willingness to give oneself to another. Hindi siya self-seeking. Hindi lang siya nakatingin sa sarili niya. Nakatingin siya sa iba kung paano ibibigay sa kanya ng Diyos na nag-uumapaw na pagmamahal na meron din siya ibigay sa iba. Alam mo kapatid, pag wala ka ibibigay, wala ano eh. Di ba? Walang ganun talaga. And Jesus gave us a blueprint of greater love. Ano po, pag-usapan po natin. Bakit ba binigay ng Panginoon sa atin? Ngayon po, nung katulad po ng Panginoon, Jesus Christ is the ultimate example of ang natin sa Panginoon? Ultimate example natin siya. Yan nga. Walang aking notes. Oops. Sabi dito, Jesus displays the ultimate example of love. Kaya nga nung unang sabi ko kanina, ang first love story ay nung sa garden sa Eden. And when God said, it is good. Diba? It is good para ibigay ng Diyos sa kanya, yung sa lalaki Adam, oy good, ito good. Ngayon, dumaan ng panahon, binigay ng Lord, it is not good. Dumating na it is not good for man to be alone. Pumasok na po doon yung yung dakilang plano ng Panginoon na ibigay yung karapat-dapat. Kaya po, maganito po ang istorya po ng tunay na pag-ibig po na pinakita ng Diyos.
Kaya like, nung nasa youth ministry po ako, lagi ko sabi sa mga kabataan, hintay lang kayo ng tamang panahon na ibigay sa iyo ng Panginoon. May sabi sa akin, Kuya, paano ba maghintay? One time, may nagtanong sa akin ganon. May lalaki, bata, youth, nasa youth days. Ngayon, dumating ko sa hallway, Kuya tawag sa akin eh. Kuya bakit umiiyak ka? Lalaki, umiiyak. Sabi ko, Kuya, pwede makusap. Bakit? Pumunta kami sa pastoral, nakigamit lang ako ng office. Kamusta? Anong nangyari? Kuya, nabroken heart ako. Talaga? Why? Sabi niya, gustong-gusto ko na siya eh. Talagang no? Talagang umiyak bata to. Nag-aaral high school. Lasal, nag-aano siya sa Dasma Lasal. So sabi niya sa akin, Kuya, paano maghintay? Ngayon, nagsasabi, paano maghintay? Alam niyo po ba, wala akong may sagot. Kasi 16 years old, nagka-girlfriend na ako eh. Tapos paano ko ipapayo itong paano maghintay? Ang aga-aga ko nga na girlfriend. Alam mo yung, ang hirap ipayo nang hindi mo wala ano. Pero sabi ko, Lord, bigyan mo ko ng wisdom. Alam mo, one time sabi ko sa kanya, alam mo, TJ, hindi ko masasabi sa'yo paano maghintay. Pero pwede ba ipakita mo sa akin na pwede maghintay sa iyong season? Nag-pray kami. I was praying for him. Panginoon, bigyan mo siya lakas. Lord, di ko alam, pero alam mo. Alam mo, after 4 years, nagkita ulit kami. Niyakap ako. Sabi niya sa akin, Kuya, graduate na ako. Talaga. Salamat. Graduate na ako. Tumutugtog siya sa music team, gitarista. Magaling na gitarista siya. And one time, tumabi ang nanay niya sa akin. Tumabi ang nanay niya sa akin, Kuya, nakaka-bless yung tapos na si TJ. Ang tita, nakaka-bless yung anak mo. Bakit? Kasi yung anak mo, one time, may storya, ito po, ganito. Ito ba naramdaman niya that time? Opo. Kaya pala that time, nagwawala siya, hindi ko siya makausap. Sabi niya, that time pala, hindi ko Bakit po? Kasi di kami okay noon. Kasi yung feelings niya sa mama niya. Salamat po sa anak niyo. Pwede pala maghintay. Graduate na siya. Alam mo, katabi yung nanay, umiyak ka nanay. Kasi sabi yung nanay, yung pala naramdaman na time ng anak ko. And just sabi ko, nilapit ko siya, yung babataan na yun, bumaba ako, TJ, thank you. Salamat. Pwede pala maghintay. Salamat, pinatunayan mo sa akin. Pwede pala. Hindi ko nakita, pinakita mo. Minsan may mga story ng buhay na hindi naranasan mo, pero mararanasan na iba. Pero gagamitin na ngayon ikaw ng Diyos, pa-iparealize sa kanila na pwede pala mangyari sa akin. Yun ang tunay na pagmamahal ni Kristo. Jesus gave His life. Walang pag-iimbot. When Jesus, sabi ko nga, naligtas po tayo, hindi sa celebration, naligtas tayo sa pain. Tinorture nga ang Diyos eh. Kaya kung ikaw ay nasasaktan, dahil may nakasakit sa'yo, kapatid, naiintindihan ka ng Panginoon kasi na-reject din siya. Naiintindihan ka ng Panginoong Isus. Kaya huwag mo sabihin nag-iisa ka. Kaya na ma-depress, ma-alone. Si Jesus Christ, loner pero hindi lonely. Pagkatapos siya magministeryo, nag-pray siya sa bundok. Bago siya magministeryo, nag-pray siya sa bundok. Pero nagiging isa siya, pero hindi siya lonely. Ewan ko ba, pag tayo napoprostrate, meron tayong rejection sa buhay natin, grabe yung natin. Halos natin, hindi natin tanggapin ang sarili natin. Pero kapatid, ito bang gusto ko nangyari sa iyo sa Taiwan? Nung nag-Taiwan ka, pinatibay ka ng Diyos. Bakit? Kasi yung nagkakasakit ka, kaya mo palang bumudas ng sarili mong Samantala, may sakit ako. Kaya mo palang bumili ng gamot kaya may sakit ka. Tumapang ka dito eh. Kaya nga nasa Logos Global Missions ka eh. Kasi mission ka eh. Kaya kapatid, the greatest display of ultimate example of love is Jesus Christ. Katulad ng pagmamahal ni Jacob kay Rachel, ay example din ng pagmamahal ng Diyos sa atin. It reflects down kay Jesus. And He is the example. Anong sabi dito? Kaya sabi nga nung huling John 15:13, sabi, what wondrous example na to lay down one's life for one's friends. And He is our King and Savior. Ibinigay niya ang buhay niya. Kaya one time nag-iisipin mo kapatid, ang matututunan natin sa buhay na binasa po natin, isa lang. Kahit anong challenges, the change that love produces, nung binahal, yung
galing ka dati sa maruming buhay mo at tinanggap mo ang Panginoon at naramdaman mo pag Panginoon, nagbago ka. Dahil sa pag-ibig ng Diyos. Pangalawa, yung cause na nang nagmamahal ay hindi sumusuko, mas tumitibay. Ang commitment ng nagmamahal, mas lalo nagpro-provide. And the challenges over the love prevails. Sa kaduli-dulihan, sa dulo nito, masaabot ka pa ng iba dahil naramdaman mo yung tunay ng pagmamahal ni Kristo. Greater love is possible through Christ alone. Amen po ba? We serve God who love us more than we could probably honor and give glory to. At uli, abatid, itong meron akong quote na sinabi dito sa, healing doesn't require doing more for the church. We heal through abiding in Christ. Kahit ikaw pa ang pinaka-busy sa simbahan, pero hindi ka nakakonekta sa Panginoon, mapapagod ka lang. Amen po ba? Bato-bato sa langit ang tamaan-tamaan sana. Kahit ikaw pa yung binibigay mo pa araw-araw, linggo-linggo yan ang buhay mo. Kung hindi ka man naka-abide sa plano ng Panginoon, kung hindi ka tinawag ng Panginoon sa isang bagay at nagpapakapagod ka lang, wait, it will be useless. Kaya dinala ka sa church dito para lalo kang humabot ng iba, magpalakas ng iba. Kaya pinapunta ka sa simbahan, dito ka sa Taiwan, pinapunta ng Panginoon para marunong kang magpunas ng sarili mong sugat at maintindihan mo yung sugat ng iba. Hindi nagatas ang iniinom mo. Kumakain ka na ng meat. Pinatapang ka, lumalim ka dito. Kaya mo pala mag-isa naman dito eh. Ba't nung sa Pilipinas ka, pabebe ka? Pero nandito ka sa Taiwan, lalo kang lumago. Amen po ba? Mas naiintindihan mo pagmamahal ni Kristo dito. Kaya pag naiintindihan mo pagmamahal ng Panginoon, mas lalo kang tumatapang umabot ng iba. Walang pakialam kung di-reject ka. Basta alam ko, Lord, mahal kita. Itong mga tao, ito dinadala mo sa akin. And healing doesn't require doing more for the church. Kapatid, pag napagod, magpahinga. Pero pag nagpahinga naman, magpalakas. Kasi yung iba nagpapahinga para i-idle ang sarili at doon lalo sila nahuhulog sa kasalanan. Tama mo ba? Kaya ang ngayong hapon na to, gusto lang i-remind sa inyo, yung pagmamahal mo sa iba ay nagkukulang. Pero yung nagmamahal, yung mahal ka ng buong buo, si Kristo, hindi magkukulang. Kasi perfect yung love ng Panginoon sa atin. And ngayong hapon na to, gusto ko i-remind ng bawat isa sa atin, nandito tayo sa camp. Minsan sabi ko nga sa youth dati, pag nasa camp ka, ibisin training to, hindi dito nagpapahinga ang camp training. Para paglabas mo dito, train ka. Di ba? Walang camp na, pag nag-camp, sige, hindi. Pag natuto ka dito, lalabas ka, matututo ka. Kaya meron tayong pag-uusapan yung hapon na to. At dito ako magtatapos. May group reflection po tayo. Ang tanong, pag-uusapan po natin, nagmahal ka na ba ng labis sa isang tao? Pangalawa, ano ang tunay na pagmamahal sa iyo? Pangatlo, anong masasabi mo dito? Ikaw ang nabigo, pero Diyos ang nasunod. Pag-uusapan po natin ngayon. At kapatid, dito, all out ka. Hindi ito para mag-confess ka dito, para i-condemn ka. Pare-paro ito yung galing sa putikan. Dito tayo maglalabasan, dito tayo magpapalakasan. Paglabas mo dito, mas matapang ka kaysa kahapon. At gusto ko mangyari yun, ng pagbaba ng banal na Espiritu sa atin. Panginoon, naabot ako ng iba. At Lord, gusto ko pag lumabas ako, Lord God, equip ako ng iyong salita. Naarantindan ko bakit mo, Lord God, minsan na-reject ako. Ngayon, ako naman ang papalagas ng mga taong na-reject. Kapatid, gusto ko lang i-encourage sa'yo. Hindi pa tapos ang story ng buhay mo. Kung inagaantay ka ng pagmamahal, magpalakas ka muna sa Panginoon. Kasi at that time, isipin ng Diyos, pag ready ka na, ibibigay sa iyo that time. Kasi baka hindi ka pa ready. Di ba? Baka may mga bagay na gusto i-release yung Panginoon. At pag-uusapan po natin yung hapon na to, reflection ng group natin, and you could pray for other person. Baka may pumasok dito, may meron dito, nandito ka sa camp,
Alam na hindi mo magmahal sa Panginoon pero galit ka sa tatay mo. Na hindi mo magmahal pero galit ka sa asawa. Na hindi mo magmahal sa tao pero may galit ka sa tao. Bakit yung camp na to, dito ka ma-unload? I-give up mo yung bagay na alam mong ano. Hindi ka maka-fresh start pag hindi ka tapos sa nakaraan. Why? Kasi gusto mag-umpisa pero binabaso mong buhay mo yung nakaraan mo. Kapatid, may mga dapat i-closure ka ngayong taon na to. Anong ibig ko sabihin? Gusto ko share sa inyo, paano ka mag-start? Kapatid, brother, paano ba ako mag-start? Mayroon ako gusto ko share sa iyo paano mag-start. Paano? Ito po, gusto ko lang i-share sa inyo yung aking una. Paano ka mag-start ngayong taon na to? Make peace with your past. Nothing to prove. Closure. No need to explain. Lesson were learned during the easy way and during the hard way. No regret, no excuses. Next chapter, please. Bring it on. Closure na. Huwag mo na patunayan sa sarili mo. Pinatunayan ng Diyos na mahal ka. Pangalawa, persevere. Baka yung nangyari na hindi solusyon last year, hindi nangyari, pero gusto ng Lord, i-persevere mo yan. Why? Keep working on finding answers and solutions to unsolved problems and unfinished business this year. Don't give up or get discouraged. Kailangan sa gusto ng Panginoon, i-persevere mo ngayon. Yung mga hindi, walang katugunan last year, baka ngayong taon na to meron. Mag-persevere ka lang. Pangatlo, move on. Pakisabi move on. Some things you must decide to leave behind this year. The new year will new things coming your way. Get ready. Move on. May mga kasama ka last year, hindi mo nakasama ngayon. Iba-ibang chapter, iba-ibang tao binibigay siya ng Diyos. Move on. Pangapat, accept. Changes have happened this year and it has turned your thinking and planning in totally different direction for the coming year. Accept mo. May mga bagay na hindi ubra. Baka hindi pa ngayon yung sagot. Baka next month, no. Accept mo lang. Don't be surprised to find yourself pursuing a totally new direction. Accept mo, may changes. Ang ibig sabihin, pag umulan ngayon, mababago mo ba? Hindi. Hindi mo mabago yung panahon. Pero kaya mo accept na ang panahon, may winter ulit next year. Iikot ulit. Babalik mo rin doon. I-accept mo ang pagbabago. Huwag kang malungkot dahil iba nakasama mo ngayon. Wala na yung mga dating nagpapalakas sa'yo. Kasi in that time ngayon, na ikaw naman magpapalakas sa iba. Don't be surprised to find yourself pursuing a totally new direction. Accept. Pangapat. Panglima, reflect. Kaya pumunta ka dito, mamaya may reflect ka. Don't focus on the things you didn't accomplish last year. Instead, look at how far you've gone to get closer to your set goals. Baka malapit ka na, huwag ka na sumuko. Reflect. Baka reflection mo na dito. Mamaya mag-reflect ako, Lord, ano pa bang kailangan? Panginoon, bakit ko pa pasmisisi hanggang sarili ko na hindi nangyari? Tama na. Six, evaluate. Think about your family, your friends, and yourself. How is your relationship with them? What needs to be done to build them up? Where do you need to pay more attention in your life? Who must leave? Who must stay? Who must change? Evaluate. And lastly, obey. Have you accomplished God's will in your life? Are you fully committed to God's plan this year? To know the details, find out who, what, where, when, why, and now. Obey. Lord, I will obey. Kasi, yun lang ang meron ng Panginoon. Yung magtiwala sa kamay mo at magtitiwala sa gawa ng plano mo sa buhay natin. Yung hapon na to, kaya nandito ka sa camp. Baka ano ka ba? Closure, accept, move on, reflect, or obey. Pag-uusapan po natin yan ngayong hapon na to. Anong senaryo ka na ba ngayon? At ayaw mong mangusap ang Panginoon. Paglabas mo sa camp na to,
mas matibay ka, mas matatag ka, mas malalim ka. Kahit may sugat ka, tumatakbo ka palayo sa mga bagay na hindi kalooban ng Diyos. Amen po ba? Manalangin po tayo. Panginoon, salamat. Lord, may mga tao, may kasamaan ako dito, Lord God. Lord, napapagod, pagod na. Pero di nila alam, dito ka pala mangungusap. Minsan, Lord, yung sagot mo ay kakaiba sa inakala namin. Panginoon, nandito man kami sa lugar na to, pero dito ko, Lord, magpaparamdam ng tunay na presensya mo. May mga kapang manggagawa kong Panginoon, itindig mo sa lugar na to. Lord, may mga tao pagod na dito, Lord God. May mga tao tumatakbo sa kanilang nakaraan, Panginoon. Hanggang ngayon, takot na takot harapin ang kinabukasan nila. Lord, Panginoon, bigyan mo sila lakas na galing sa iyo, sa banal mong Espiritu, Panginoon. Babaan kami ngayon, Lord God. Magpadala ka, Panginoon, Lord God, na manggagawa, Lord God, na kaya mo mabutin ng iba, Panginoon. Salamat, O Diyos. Lord, pagod na kami. Lord, marami kaming season ng buhay namin. Hindi kami makapagtuloy-tuloy. Dahil Lord, lagi namin inasahan na mali kami, lagi kami, Lord. Lord, patawarin mo kami. Ganun lagi ang mindset namin. Lord, tama na yung mahal ko. Kami mag-focus naman, Lord God, doon so nagmamahal sa amin, ikaw. Salamat, O Diyos, ngayong hapon natin. May makakalaya, may titibay, may tatayo. Lord, maraming sugatan na manggagawa sa iyo, O Diyos. Inaamin, Panginoon namin, Lord God, mas kailangan ka namin ngayon. At Lord, ngayong hapon na to, palayain mo yung mga tapat, palayain mo, Lord, sa tanikala na kanilang nakaraan. Lord, palakasin mo pa kami. Lord, physically exhausted ang kapwa manggagawa ko. Kaya hindi sila naging effective, Panginoon, umabot ng iba kasi kahit minsan sila, Lord, kailangan din nila ng lakas na galing sa Kanya. Salamat, Panginoon. Lord, magpapalakas kami ng bawat isa sa amin ngayon. At sama-sama kaming tatayo, Panginoon, sa habag at biyaya na galing kay Kristo. Panginoon, ang lahat nakakarinig ng iyong salita ngayong hapon na to, Lord, buksan mo ang puso nila. Patibahin mo sila, Panginoon. Tama na, Panginoon, Lord God. Yung self-trap na kanilang pagtingin sa sarili. But because it's about self-giving, na katulad na binigay mo yung buhay sa amin, Panginoon. Salamat, O Diyos. Dakilahin ka, luwalatiin ka. At Lord, palakasin mo pa kami. Pinabalik ko ito sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo at magsabi ng Amen, Amen, Amen. Ngayon mag-group discussion tayo, yung pinasa ko ano. Then, habang nag-group discussion, let's pray for one another. And magpalakasan po tayo sa Panginoon. And it's time to love one another. For the love of the Lord. To God be the glory. Sige po, let's group ourselves.